Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang malaking punong iyon ay kilala bilang isang sagradong puno sa mga tao ng bansang ito. Ito ay dahil ang malaking puno ay nahulog mula sa langit. Noong panahong iyon, inakala ng mga tao sa bansang ito na ipinadala ng Diyos ang makalangit na sundalong ito sa lugar na ito para dalhin sila sa langit. Gayunpaman, may nangyaring masama dahil ang misteryosong deity at lahat ng iba pang makalangit na sundalo na dinala niya dito ay namatay. Naramdaman ng hari na hindi dapat siya mawalan ng respeto dahil ang mga ito ay ibinigay ng langit. Pakiramdam niya ay kailangan din niyang subukang umakyat at ipaliwanag ang nangyari sa deity. Sa makatuwid, pinadala ng hari ang pinakamahusay na 300 mandirigma sa bansa para subukang umakyat sa sagradong puno. Gayunpaman, kahit na naghintay siya ng mahabang panahon, ang 300 mandirigma ay hindi na bumalik. Hindi natuwa ang hari sa pangyayaring ito, kaya kada taon ay pipili siya ng bagong grupo ng mga mandirigma na aakyat sa sagradong puno. Ngunit may nangyaring kakaiba sa pagtatapos ng burial palas ng deity habang isinasagawa nila ang grand burial nito. Tinamaan ng kidlat ang sagradong puno at sumabog ang napakalakas na apoy. Ang malaking sunog ay tumagal ng mahigit 1 buwan bago ito tuluyang nawala. Labis na nagalit at naguluhan ang hari, naramdaman niya na sinisisi sila ng Diyos dahil hindi niya pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa kanila. Gayunpaman, ang mahalaga sa ngayon ay ang burial ng deity. Pagkatapos nito, nakita niya ang detalyadong kwento kung paano itutuloy ng hari ang engranding libing ng deity at ng babae. Makikita sa huli na pinigilan sila ng isang matandang pulubi. Sinasabi ng mural na ang matandang pulubi ay nakatingin ng seryoso ngunit solemne na ekspresyon sa kanyang muka habang sinasabi niya na hindi dapat ilibing ng magkasama ang magkasintahan. Hindi naniwala sa kanya ang hari sa oras na ito. Sa makatuwid, ang matandang pulubi ay gumamit ng black magic. Itinuro niya ang dingding at nakita ang eksena sa dingding. Makikita ang eksena kung saan nasira ang buong bansa nila. Sinabi ng mural na nagulat ang lahat ng mga ministro sa palasyo nang gamitin ng matandang pulubi ang black magic. Sunod-sunod silang yumuko sa harap niya at maging ang hari ay yumukod rin sa kanya. Sa huli, sinunod ng hari ang payo ng matandang pulubi. Gusto ng hari na maging national teacher nila ang matandang pulubi upang mapatnubayan siya nito kung paano niya mapapanatiling ligtas ang kanyang bansa. Gayunpaman, tinanggihan ng matandang pulubi ang kahilingan ng hari at gumuhit lamang siya ng 2 larawan para sa hari. Ang isa sa mga larawan ay isang simbolo lamang. Gayunpaman, malinaw na nakita ni Gerald na ito ang simbolo ng Sun Ligui. Ang isa pang larawan ay mas mahiwaga. Bakit ito kahawig ng imahe ng araw, ang magic artifact ng pamilyang Crawford? Napakamot si Gerald sa kanyang noo at bigla siyang nagtaka sa pangyayaring ito. Pagkatapos nito, sinabi lamang ng mural na ang bansa ay naging maunlad sa loob ng ilang taon matapos matanggap ang 2 larawan. Nagawa pang ipagsama ng bansa nila ng ilang daang mga bansa sa tulong nito. Pinarangalan ng hari ang matandang pulubi bilang isang national treasure noon. Hindi napigilan ni Gerald na huminga ng malalim nang makita niya ito. Hindi kaya magkaugnay ang imahe ng araw na isang heirloom ng pamilyang Crawford at ang Sun Ligui. At saka, ang nakaisip ng imahe ng araw ay walang iba kundi ang matandang pulubi na ito, naisip ni Gerald. Ipinagpatuloy ni Gerald ang pagtingin sa mga mural dahil kuryos siya. Pagkatapos nito, ang libingan ay tuluyan ng isinara. Tumagal ng mahigit 10 taon upang maitayo ang underground palace na ito at ilang taon din ang inabot nila upang maisara ito. Sa panahong ito, may kakaibang nangyari sa maunlad na bansang ito. Ang kakaibang bagay na nangyari ay may isang malaking bangkay na nahulog mula sa langit. Ang itsura ng malaking bangkay na ito ay detalyadong nakaukit. Pinagmasdan ni Gerald ang mural at napagtanto niya na ito ay isang bangkay ng dragon. Isang dragon. Nanlaki ang mga mata ni Gerald sa pagkagulat. Nagulat siya na nakasaad sa mural na may nahulog na dragon mula sa langit. Ang dragon ay halos 30 metro ang haba at mayroon itong mga kuko na kasing tigas ng bakal na madaling makakapunit ng ulo ng mga tao. Ipinaliwanag din ng mural na ang malaking bangkay ng dragon ay binabalot ng matitigas na kaliskis. Ang ilan sa mga kaliskis na ito ay may halo na golden yellow ang kulay at ang ilan sa mga ito ay jet black. Isa itong dragon na may pinaghalong golden yellow at jet black ang kulay. Bulok na ang katawan ng dragon nang bumagsak ito sa lupa, ang lahat ay lumayo rito. Pinaplano nilang ilibing ito noong una, ngunit ang bangkay ng dragon ay nagdulot ng plague sa oras na iyon.
Maraming tao ang namatay sa Plague. Hindi alam ng hari kung ano ang gagawin niya nang biglang nabanggit ang matandang pulubi. Mukhang bumalik ang matandang pulubi pagkaraan ng 3 taon. Gayunpaman, hindi na mukhang matandang pulubi ang taong ito, bagkus formal na ang kanyang pananamit. Sinabi ng matandang pulubi sa hari na nagpapanggap lamang siyang matandang pulubi noon para madali niyang masosolusyonan ang sitwasyon, ngunit hindi naman talaga siya pulubi. Tuwang-tuwa ang hari nang marinig niya ito at binigyan niya ng magandang treatment ang matanda. Tinanong siya ng hari kung paano niya haharapin ang bangkay ng dragon. Nagsuggest ang matandang pulubi na ang bangkay ng dragon ay kailangang ikremate kaagad. Nakasaad din sa mural na ang matandang pulubi ay mahusay pagdating sa kanyang medical skills. Pinagaling niya ang mga taong nahawa ng Plague noong panahong iyon at pinagaling din niya ang prinsip na nahawa dahil sa Plague. Gayunpaman, meron siyang isang kondisyon. Gusto niyang puntahan at tingnan ang loob underground palace. Hindi lang iyon, gusto niyang pumasok at tingnan ang underground palace ng mag-isa. Gusto niyang lumayo ang lahat ng mga manggagawa at craftsmen na responsable sa pag-ukit ng mga mural noong panahong iyon. Tuwang-tuwa ang hari at pumayag siya sa mga kahilingan ng matanda. Mahigit 10 araw na nanatili ang matandang pulubi sa underground palace. May dala pa siyang bag pagpasok niya dito. Pagkatapos nito, ang mga tao sa buong bansa ay lumuhod at sinamba siya habang tinatanggap siya pabalik dahil umaasa silang mananatili siya. Gayunpaman, tinanggihan muli ng matandang pulubi ang kanilang mga kahilingan. Inilalarawan ng mural na pagdating ng gabi, nakatayo sa may dingding ang matandang pulubi habang nakaharap at nakayuko sa harap niya ang mga mamayan. Sa oras na ito, itinuro ng matandang pulubi ang buwan na kakalabas lang. Tumingala ang lahat sa buwan at nang bigla silang nag-react sila na wala na ang matandang pulubi. Noong panahong iyon, nagtayo ng isang templo ang mga tao para sambahin at hangaan siya mula nang mawala siya. Kakaiba talaga ito, may mga makalangit na sundalo na nahulog mula sa langit, ang sagradong puno, ang misteryosong matandang pulubi, ang dragon at meron pang battleship. Bulong ni Gerald. Lalong naguluhan si Gerald habang lalo niyang naiintindihan ang mga mural. Ang mga mural na ito at ang mga inilalarawan sa mga mural na ito ay parang totoo. Imagination lang ba talaga ng mga tao ito noong sinaunang panahon? Nakaramdam ni Gerald ng pagdududa sa mga oras na ito. Nagtataka siya sa kredibilidad ng mga ito noong una, ngunit halos ni 90% na sigurado na siyang totoo ito. May kakaibang sibilasyon na nabuhay sa mundong ito 10,000 years ago. Makikita na sa history ang mga dragon noon pa man, pero ang mga ito ay pawang mga alamat lamang, hindi ba? Nagulat si Gerald. Huminga siya ng malalim habang sinusubukan niyang hanapin ang kinaroroonan ng babaeng nakasuot ng puti mula sa mga mural. Gayunpaman, walang binanggit ang mural tungkol sa babaeng nakaputi. Medyo nadismaya si Gerald dahil dito. Ang matandang pulubi na ito ay may kakayahang maintindihan ang sinaunang at modernong panahon. Totoo ba na may nabubuhay na kakaibang tao sa mundong ito? Muling naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Sa oras na ito, tumingin si Gerald sa anaconda. Kailan ka pa nananatili dito? Hindi ka naman siguro ganito kalaki noong una kang dumating dito, tama ba? Tanong ni Gerald. Sumirit ang anaconda bago ito dumura sa isa sa mga mural. Ang mural na iyon ay ang matandang pulubi na pumunta sa underground palace habang dala niya ang isang bag. Panandalyang napahinto si Gerald habang iniisip niya sa kanyang sarili. Sa oras na ito, biglang nanginig ang buong katawan niya. Tinitigan ni Gerald ang anaconda bago niya sinabing, sinasabi mo ba na dinala ka ng matandang pulubi sa underground palace sa bag na iyon? Naramdaman ni Gerald na parang kinakapos siya ng hininga. Tumango ang anaconda. Diyos ko! Nagulat at hindi makapaniwala si Gerald. Ilang libong taon ka na nabubuhay. Muling tumango ang anaconda. Kung hindi ito nangyari sa harap mismo ng kanyang mga mata, hindi maniniwala si Gerald na totoo ito. Ang anaconda na ito ay mas matanda pa sa kanyang mga ninuno. Bakit hindi mo ako pinatay? Dinala ka ng matandang pulubi underground palace noon. Kaya sa malamang ay gusto niyang bantayan mo itong sinaunang libingan. Kailangan mong patayin ang sinumang makapasok sa sinaunang libingan na ito, tama ba? Hindi napigilan ni Gerald na tanungin ang anaconda. Sumirit ang anaconda at tinuturo ang mural kanina habang tumutulo ang kanyang laway. Pagkatapos nito, lumingon ang anaconda habang nakatingin siya sa eternal coffin at dinuraan ito. Ang mural na dinuraan ng anaconda ay ang tungkol sa pananatili ng matanda ng 10 araw sa loob ng underground palace pagkatapos niyang maipasok ang anaconda.
at ang anaconda ay nakaturo sa walang hanggang kabaong sa oras na ito. Parang may kinalaman sa eternal coffin ang pananatili ng matanda sa loob ng underground coffin. Wala nang iba pang sinabi ang moral tungkol dito at tila sinusubukan ng anaconda na sabihin sa kanya na ang sagot ay nasa loob ng eternal coffin. Gusto mo buksan ko ang kabaong? Tanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Huminga ng malalim si Gerald bago siya naglakad patungo sa makulay na platform. Ang buong platform ay gawa sa maraming makukulay na bato. Ang eternal coffin na gawa sa jade crystal ay nakabitin sa itaas ng mga makukulay na bato. Sinumang makakita nito ay mamamangha at magtataka sa malasining na itsura na ito. Naglakad siya at pinagmasdan ang eternal coffin mula sa malapitan at medyo nakita ni Gerald ang isang maitim na figura na nakahiga sa loob ng kabaong. Ito siguro ang bangkay ng deity noon. Malinaw na nakita ni Gerald ang katawan sa loob dahil makikita sa refleksyon ng kabaong ang outline nito. Iyon nga talaga ang eternal coffin at ang bangkay ay hindi nabulok kahit na napreserba ito sa loob ng napakatagal na panahon. Ang deity na ito ba ay ang deity na nahulog mula sa langit? Pinigilan ni Gerald ang kanyang curiosity habang dahan-dahan niyang itinulak ang coffin board. Nang mabuksan niya ito, ang katawan ng deity ay walang pag-aalinlangan na ipinakita sa harap niya. Napahinto si Gerald nang makita niya ang maayos na katawan nito. Naramdaman niyang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Paano ito nangyari? Nanlaki ang mga mata at nagulat si Gerald nang makita niya ito, binalot siya ng takot habang nasa harapan niya ang eksenang ito. Hindi niya napigilang manginig ang kanyang katawan. Ito ay dahil ang bangkay na nakahiga sa loob ng kabaong ay walang iba kundi ang sarili niya. Sa madaling salita, kamukhang-kamukha niya ang taong nakahiga sa loob ng kabaong. Nakasuot siya ng gintong armor na may puting robe at mahaba ang buhok niya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay kamukhang-kamukha ni Gerald. Paano ito nangyari? Bigla na lamang napasigaw si Gerald habang hindi niya namamalayang umatras siya ng 2 hakbang. Sa pagkakataong ito, tumingin si Gerald sa anaconda na kasalukuyang magalang na nakatingin sa kanya. Hindi nakapagtataka kung bakit magalang ang trato sa kanya ng anaconda sa halip na patayin siya. Siya pala ang itinuturing ng anaconda bilang master ng underground palace. Sumirit ang anaconda at sininyasan si Gerald na tumingin sa tabi ng bangkay. Napatingin si Gerald sa direksyon na iyon. Nakita niya na may scroll sa tabi ng bangkay. Mayroon ding isang bilog na jade pendant sa tabi nito. Gusto ng anaconda na buksan ni Gerald ang scroll. Pinigilan ni Gerald ang kilabot na nararamdaman niya habang pinupulot niya ang scroll. Matapos buksan ang scroll, nakita ni Gerald ang ilang sinaunang sulat na nakatala dito. Tinanong ni Gerald si Professor Yale ang tungkol sa mga sinaunang sulat na ito ilang araw lang ang nakalipas. Dahil dito, madaling naunawaan ni Gerald ang nilalaman ng scroll. Ito siguro ang life record ng bangkay na ito. Binanggit dito ang asawa niya at ang salitang, Sun Ligwe, ay binanggit din sinusundan rin ito ang pagbanggit ng nalalapit na destruction. Naiintindihan ni Gerald ang mga salitang ito. Ibinanggit dito ang asawa ng deity at ang Sun Ligwe. May connection kaya sa Sun Ligwe ang pagkamatay ng deity. Ano kayang destruction na tinutukoy niya? Masisira ba ang buong mundo? Lalong nalito at nadismaya si Gerald. Hindi ito suicide note na naiwan ng bangkay, di ba? Tanong ni Gerald sa anaconda. Umiling ang anaconda. Naiintindihan ko na ngayon. Ang matandang pulubi na nagdala sa'yo dito ay ang naglagay ng scroll na ito sa loob ng eternal coffin, tama ba? Tanong ni Gerald. Tumango ang anaconda. Sino ang matandang pulubi na iyon? Bakit marami siyang alam na sikreto at bakit parang may supernatural power siya? Nagulat si Gerald sa pangyayari na ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.